Okay, Barako 2025 model oil tayo mga boss. Kakabili lang nito. Napakahirap daw paandarin from Atimonan, Quezon. Kalimitan talaga mga boss. Basta Barako 2025, kailangan nyo maipa-adjust yan. Kapag hindi, tulad nito mga boss, sabi ni Bossing, napakahirap daw paandarin sa umaga. Umaandar, namamatay. Minsan, okay naman. Yun 100 plus pa lang yung natatakbo mga boss, dinala na sa atin, gawa ng yun nga, hirap na hirap daw siya magpa-start. Sabi lang ay magigising ang kapitbahay kapag ka nagpapa-start nito. Kahit sa electric, maingay. Kasi pag pinindot mo yan ng matagal, yun, masisira lang yung electric starter agad yan. Pagka pinilit mo, kaya padyak naman, yun, lagapakan kapag ka sa umaga mga boss. Sa ganitong mga 2025 model mga boss, ang ginagawa ko dyan, bunot yung camshaft talaga. At sa mga hindi naniniwala ay wala tayong magagawa. Pero kapag in-adjust na natin yung camshaft, tapos tono, carburetor, tune up, tapos weight decom, ayan, masisigurado nating napakalambot niyang paandarin. Kasi yung syempre marami nang nakakapanood, yung mga binabatak yung spring. Totoo naman yun mga boss. Problema, may side effect yun. Hindi nyo pa mararamdaman yun sa ngayon. Lahat ng mga binatak yung spring, hindi nyo pa yun mararamdaman sa ngayon. Pero may side effect yun. Bahala na lang kayong makaalam ng mga boss. Pagtagal ng panahon mga boss, doon yung lumalabas. Hindi pa, halimbawa pagka-adjust, hindi nyo pa mararamdaman yan mga boss. Basta ini-adjust yun nang wala kang ibang ginalaw, yon, may side effect yan. Machachambahan yung iba na hindi, pero mas malimit ang problema nun mga boss. Basta, yun ay may nag-content na nun mga boss, marami na. May mga dumadaan sa wall ko nagko-content ng binabatak basta-basta yung spring. Kasi merong nag-comment sa atin, syempre. Sabi niya binanta ko lang yung spring, okay na. Hindi na kailangan niya bunot ng camshaft niya, nagpaparami pa yan. So yun, kanya-kanya nga tayo mga boss ng alam. Syempre, yun ang alam ninyo, hindi. Syempre may mga nagturo rin. Marami mga nag-vlog ngayon mga boss, nagtuturo ng ganon. Batakin nyo lang to, mabilis ng paanda rin. Pero merong side effect yan mga boss. Inuulit ko, yung side effect nun ang mahirap. Sabi ko nga mga boss, may kanya-kanya tayong diskarte. Kahit sa pag-tune up mga boss, merong hindi na gumagamit si ganon ng filler gauge. Basta kinapa daw yan, okay na. So yun. Basta ang unang tanong doon sa hindi gumamit ng filler gauge, anong adjustment ang ginawa mo mga boss? Anong adjustment? Siyempre dapat may basihan. Kasi nagpa-adjust ka anong sukat yung ini-adjust? So yun, gano'n. Yun yung purpose niya, filler gauge na yan mga boss. Dapat malaman mo yung sukat na ini-adjust mo. Hindi yung basta-basta adjust lang. Yan, kaya ako, yan. Basta matagal man yung paggawa ng pag-adjust nito mga boss, nasisigurado natin na walang side effect to. Kasi yun, halimbawa, nagpa-adjust kayo nito, bigyan ko kayo ng tip, hindi nyo pa naman yan mararamdaman siguro mga sunod na taon, mga ganon, o ilang buwan, lalo kapag kayong hindi basta, halimbawa, bumatak ka na lang ng spring, tapos syempre pag testing mo nun, automatic yun kasi binatak mo automatic one click yun, mabilis pa anda rin. Pero sabi ko nga sa inyo, kailangan yun ay nakatuno. So dito mga boss, yan, na-adjust na natin. Yan, basta na-adjust na-tune up na maayos, na-adjust yung carburetor. Syempre, nag-plug reading muna tayo dito. Tapos, syempre, ang adjust nito, walang lagitik,
Yung natikitik sa unang buhay, wala yan mga boss. Napaka lambot, pindutin. Pipindutin mo na lang po ito. Sa Maynila. Doon dati po yan, kahit ibabad mo, hindi yan na-under. Dito ka na talaga, 2,000 lang pala eh. Yun. Tapos, yun. Siya na. Yan, sabi ko nga mga boss, kanya-kanyang diskarte lang yan ang pag-adjust. So, wala tayong tutorial dun sa pag-adjust ng camshaft. Sa pag-adjust ng spring, wala tayong tutorial yan mga boss. Kasi napakasila na galawin yan mga boss, sa totoo lang. Yun namang camshaft mga boss, machine shop yun. Kaya wala rin tayong tutorial nun. Dinadala natin sa machine shop.